Sabi niya magkaisa tayo, ang bawat segundo ay mahalaga. Saan na namang magkaisa nagtawag ka ng unity, nilaglag nyo si Sara Duterte dahil malakas. O hindi nyo magawang, hindi nyo kayang alipinin, hindi nyo kayang gawing sunod-sunuran. Hindi siya kagaya ng iba na Diyos ang pondo. Hindi siya ganon. Gagawin niya yung makakaya niya kung ano lang yung meron sa kanya. So, anong pinagsasabi mong magkaisa? Ilang alipores mo lang naman yung yumayaman. Ilang kalyado mo lang naman yung mga trilyonary na ata mga putang ina. Ano na naman ang siyang magkaisa? Alam nyo mga kapatid, kung may makakanood man ha, kapag wala ka ng trust and confidence doon sa isang empleyado lang ha, mababang uri lang ng empleyado yung tinutukoy ko ha. Kawawa, pag-iinitan, may stress, hihiyain, eventually magre-resign na lang o kaya kakasuhan ng administratibo. Pag may abogadong involved, may abogado sa gobyerno, putang ina, walang ibang gustong gawin niya kundi magkaso. Ipitin yung kapwa niya, iipitin niyang putang ina siya. Ganun yung totoo dyan. Hindi lang sa gobyerno. Sa institusyon na lang namin, ganun eh. Puta, gusto niya kasuhan yung mga may-ari. Tang ina, 1 share lang siya, tapos gusto niya kakasuhan niya yung mga may-ari na malalaki ang share, di ba tanga? Di ba talagang, tapos bibili niya ng mura yung mga shares. Ganon tarantado yung mga tao. Pero gigipitin nila yung mga mabababang tao. Wala na akong trust and confidence wala na akong believe tatanggalin. Ikaw, Pangulo ka. Wala nang sinasabi mga pinagkakatiwalaan ng tao. Andiyan ka pa rin. Ang tindi mo, boss. Yung kapal ng apog mo talagang historical. Again, ayoko na, tama na, ayoko na. Baka mag-wish pa ako ng masama. Tama na. Ang wish ko lang naman mailigtas ang Pilipinas mula sa mga katulad mo. May God save the Philippines. God bless.